Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Kamuning Flyover Southbound kung saan ngayon lamang po ay nagsagawa ng inspeksyon ng MMDA, gayon din ng DPWH at ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kanina po inireport natin, alas 5:30 pa lamang ng umaga ay napakabigat na ng daloy ng trapiko dito sa Service Road approaching Kamuning Flyover. At sa pag-inspeksyon nga po ni MMDA Chairman Romando Artes na kasama natin ngayong umaga, ilang adjustments ang kanilang balak gawin. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Ivan, at sa inyong taga-panood. Chairman, diretsuhin na natin ano-anong mga adjustments ang inyong balak ipatupad after after observing kung ano po naging resulta ng pagsasara ng Kamuning Flyover. Unang-una, nakita po natin na marami pa rin po sa ating mga motorista ang pinipili yung service road. So nagkakaroon pa rin po ng clog up dito po sa service road. Kaya isa sa adjustments po natin ay magdagdag ng mga additional signages at mga enforcers para to ensure na ma-disperse yung volume ng vehicles papunta po sa mga alternatibong ruta at wag po dito magsiksikan sa service road. Ganon din po yung mga motorsiklo, ginawa naman po natin yan 2 years ago, no? Isinara rin po ito na lahat po ng motorsiklo ay hindi na po natin i-allow sa service road at i-guide na lang po natin papunta sa mga alternatibong ruta. 24,000 po ang dumadaan dito sa bridge na to na 4 wheels at 23,000 na motorsiklo. So imagine niyo po kung yung 23,000 na po na motorsiklo ay dadaan pa lahat sa service road, ay talaga pong mas sisikip yung daloy ng traffic. So minabuti po natin na yung motor starting tomorrow ay i-guide po natin papunta sa mga alternatibong ruta. Okay, malinaw po yun. Yung mga motor hindi na paabutin ng service road. Doon na ho sila sa mga alternatibong ruta. Ano mga alternatibo ho yan? Panay EDSA, Avenue, Kanto ng Panay. Panay, Scout Borromeo at Scout Albano po. Okay, yan po. Yan yung mga pwede nyong kananan. If you're going farther south, pwede ho kayong lumiko dyan. Ngayon, Chairman, yung mga inner roads naman natin, bawa yung adjacent ng, parallel ng EDSA, yung Samar Avenue, yung iba pong mga ruta, ano naman ho ang ginagawa natin para i-manage din? Kasi doon naman sila nagkukumpulan ngayon. Opo, may mga enforcers naman po tayo dyan. Kasama rin po ang lokal na pamahalaan, ganoon din po ang mga barangay. Unang-una po, nag-clearing tayo dyan for 2 weeks. Maayos naman na po at nangangako naman po ang lokal na pamahalaan, ganoon din po ang mga barangay na aayusin po nila at pananatiliing malinis yung pong mga alternatibong ruta para po magamit ng ating mga kababayan free from obstruction. Ang tanong ho kanina sa inyo yung almost 6 months na closure, baka ho pwede mapaigsi pa. Ano ba ang sagot ng DPWH sa inyo? Kausap po natin ng DPWH at yung contractor po, magtatatlong shifts na po sila para 24 hours na po yung paggawa dito para hopefully mapaikli. Yun nga lang po, syempre may mga ibang factors tulad ng weather. Pag maulan, syempre po, babagal yung pagtatrabaho, pag may bagyo. And sinasamantala naman po nila yung good weather conditions now, ngayong summer, para po mapabilis. May isa lang po silang request na i-coordinate natin sa DOTR kasi sa gabi raw po, kahit late night, meron pang bus carousel, may bus sa bus carousel. So, i-request po natin sa DOTR na starting 11 o'clock ng gabi, ay baka pwedeng sa service road na padaanin itong mga buses para po makapagtrabaho sila freely dito po sa ibabaw ng Kamuning Flyover. Chairman, panghuling tanong, para sa mga kapuso ito, yung GMA Network Drive, meron ho bang mga adjustments na gagawin dyan? Bubuksan ba yan from EDSA papasok ng Network Drive? Pinag-aaralan na po natin na buksan at magamit, pero one way pa rin po papunta ng EDSA. Wala pa rin, papunta na po na pero EDSA. from EDSA to Network Drive? Hindi na po. Aanoy na po natin na pakanan lang ng EDSA yung GMA Network Drive. Alright. Chairman, maraming salamat po. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Nakausap po natin si MMDA Chairman Romando Artes. Samantala, yun nga po, mga kapuso, yung mga hindi pa nakakaalam kasi marami pa rin yung nagugulat bakit sarado yung flyover. Matagal-tagal ho ito, halos 6 na buwan na isasara itong Kamuning Flyover at syempre maghanap po tayo ng ating mga alternatibong ruta. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.